Ngayon po mga kasanay, bale nakapagpahid na po tayo ng isa. Ngayon ko lang po maalala na ibahagi sa inyo kung paano maghanda ng pag-espalto. So ngayon mga kasanay, bale since nakatapos na tayo ng isang round, umpisa muna tayo sa first round. Unang gagawin po natin, patutuyuin natin yung buong surface na pag-aspaltohan natin. Tapos dapat po talaga tuyo siya, as in hindi po malamig yung pader niya, para pag pahid po natin ng primer, talagang masisip-sip niya po at mapapadikit niya. Ganito po ang unang gagawin natin mga kasanay. I-brush muna natin yung surface na ganyan, para yung mga nakakapit na alikabok. Yan. Natanggal na rin po natin yung mga loose flakes dyan. Yung mga flakes na mga tulo-tulo ng halo, naalis na po natin. Tsaka yung mga sa pinaghaluan. Balik na po tayo sa magandang ano. Yan. Ganyanin po muna natin. Yan. Lahat po na area na gagawin natin, puro ganyan. Sikapin po natin na maalis yung mga ano. Sikapin po natin na maalis yung mga kapit na mga alikabok. So, yan. Gawa po muna tayo ng konti mga kasanay. Tapos, ito po yung ano, finale na gagawin natin. Ayan. Yan. Gaganyan po natin. Linisan po natin hanggang sa may dugtungan. Tapos, dapat po yung pag-brush natin pabaliktad rin. Hindi pa ganyan kasi may marami pong naiiwan. Sa pagganitong pag-brush po, yan. Lagi po dapat pabaliktad para malinis po yung dinadaanan. Yan. So, ayan, nakuha na po natin mga kasanay yung first step sa pag-aspalto. Hindi pa po ito nagtatapos dito mga kasanay, kahit na ganito na natin. Uulitin pa po natin. Para sigurado na tayan po, wala nang nag-aalikabok masyado. Hanggat nag-aalikabok po, papahira natin ang ano, pag ganitong pabaliktad. Yan. Gumawa lang po tayo muna ng konti para ma-demo ko sa inyo kung paano. Try natin kung nag-aalikabok pa. Ayan mga kasanay, wala na. Talagang patak-patak na lang. So natanggal na natin. Ayan. Ayan. So wala na halos nilalabas na alikabok. Yung mga kasanay, yung unang step natin sa ano, sa pag-waterproof ng espalto. So idugtong natin mamaya mga kasanay yung ano, yung sunod na proseso, yung paglalagay natin ng primer. Pag nakapaghanda po tayo ng medyo malawak-lawak. Yun lamang po muna mga kasanay. Mamaya po dugtungan natin. Ayun mga kasanay, yung ano, yung sinasabi ko sa inyo, yung idudugtong natin na proseso. Ito po mga kasanay, hindi ko pa alam kung ano ang brand nito. Basta po, pag waterproof po kayo ng espalto, ang sasabihin nyo lang po ay yung primer ng espalto. Hindi po pwede yung espalto na walang primer. Ito po yung primer niya mga kasanay. Oh. Kulay ano siya, ma-brown na parang langis, pero sabi ng binibilhan eh, water-based daw po ito. Pero malagkit po siya mga kasanay pag nababasa. Ayan. Yan po yung susunod na proseso natin mga kasanay. Ayan, o bali kakalat natin ganyan doon sa surface na ano, na pag-espaltohan natin. Tapos, yan. Kakalat natin pa ganyan yung mga kasanay. Tapos, antayin natin siya mga kasanay magkulay itim bago natin lagyan ng espalto mamaya. Tulad po nito, oh. Ito po yung espalto. Ayan. Hanggang dito lang po yung espalto. Ito po yung ganito. Yan. Ito po yung ganito. Nagkulay itim na po kaya pinatungan na natin. So ito pong kulay brown na ito, antayin natin muna magkulay itim yan bago natin lalagyan ng espalto. Ayan yung second step natin mga kasanay. Ayan. Tsaka gagawa tayo ng ganito. Magpapatayo tayo ng ganito mga kasanay. Kung maaari, hanggat abot lang ng ating tangkay. Kasi po, pumapangit po siya pag natatapakan. Halimbawa kung tatapakan po natin ng ano na maglalagay tayo ng espalto, tapos dito po tayo tatapak sa ganyan, halimbawa umitim na may posibilidad po siyang sumama sa tsinelas natin o sa bota. So ayun lang po mga kasanay yung second step natin. Pakita natin mamaya mga kasanay pag kulay itim na. Isunod po uli natin mamaya sa ginagawa nating step by step na paraan ng pag-espalto. Ayan po mga kasanay.
Napahiran na natin yung area na kayang pahiran ng ano, kayang buhusan ng isang bloke na asfalto niluto natin. Ganyan lang po. Habang nagpapakulo ng ano, ng isang bloke ng asfalto, yung 25 kilos po, habang nagpapakulo po tayo, maglagay na po tayo nito. Magpapanabay na po sila maging kulay itim na ganito. Ayan po, medyo matagal mag-itim yan kasi po napatong na po yan sa dating umitim na primer. So, parang medyo matagal na po siya matutuyo. Pero papatungan po natin yan mga kasanay pag lahat maitim na. Magsasabay na po yan na maluto yung ating isang bloke. Ayan po. Ayun lang po. Malapit lang po ang salangan dapat. Kasi pag medyo malayo po, pag sandok nyo po bago kayo makarating sa pupuntahan nyo ay ano, baka medyo malapot na po. Mamaya po ulit yung karugtong mga kasanay. Ito mga kasanay, nangitim na yung ano, yung pagbubuhusan natin. Ito kulay itim na. Ayan. Tingnan nyo mga kasanay, pag binuhos yung espalto sa may dugtungan, ayan, wala siyang kulo kasi tuyo yung primer, naging kulay itim. Kaya siya kumukulo mga kasanay pag basa yung primer. Yan. Kukunin natin. Malambot naman yung espalto pag lutong-luto mga kasanay. Magandang ibuhos. Tingnan nyo. Parang tubig lang siya. Basta siguraduhin natin yung lapping. Laging inaabot natin yung dugtungan. Ayan. Okay. Isa pa mga kasanay. Ayan po yung ano. Yan po yung pangatlong step natin o last na step na natin. Ayan. Ang ganda. Isa pa nga kasanay para makatawid na ako. Ayan. So bali ang niluto natin mga kasanay, isang bloke lang na 25 kilos. Tapos gumawa lang tayo ng saktong pagbubuhusan niya. Para abot lang natin yung kung saan abot ng ating tangkay. Kasi hindi po magandang tatapakan yung ating yung ating primer. Tutok na po yan, sumasama sa tsinelas. Lalo kung may espalto na yung mga tsinelas. So, yun lamang po muna mga kasanay para sa sa pagka-asfalto natin. Yun maibahagi ko sa inyo, At sana mga kasanay, kung nagustuhan nyo yung video na to, paki-like and share naman po at kung maaari, subscribe nyo na rin ako at pakipindot na rin po ng pakipindot na rin po ng ating bell button para po lagi po kayong update sa mga i-video natin na gawain pang construction. So yun lamang po muna mga kasanay. Salamat po sa panonood at sa pag-share po, salamat din kung may share nyo po at pansamantala po, paalam.